Purihin po ang Panginoon. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Ito po si Pastor Bonds na bumabati po sa inyo at umaasa po at nananalangin sa Panginoon na ang bawat isa po sa atin ay nasa mabuting kalagayan sa biyaya po ng ating Panginoon. Na sa gitna po ng ating pinagdaraan ng krisis, hindi lang ng ating bansa kundi ng buong mundo, meron po tayong tinatawag na kagalakan sa ating puso. Amen po. So ngayon po, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay sandali ang manalangin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos, sa araw na ito na inyo pong nilikha. Tunay nga po, Panginoon, na kayo ay Diyos na tapat, Diyos na mabuti, at Diyos po na hindi nagbabago kailanman. Kaya Panginoon, hayaan niyo po sa araw na ito, kayo po ay aming bigyan ng kalulatian. Panginoon, amin pong pag-aralan ng inyong mga salita, at ito po ay aming maisabuhay, Panginoon, upang Lord, kayo po ang aming maging kalakasan sa gitna ng bagyo, Panginoon. Kayo po ang aming kapayapaan, Panginoon. At Lord, habang kayo po ay naitataas, nawa ang bawat isa po ay mapalakas sa aming mga pananampalataya. Maraming salamat po, Panginoon. Sa inyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Maraming salamat po sa bawat isa. At ngayon po, sa araw na ito, at sa mga oras na ito, ang atin pong salita ng Diyos na pagbubulay-bulayan ay matatagpuan po sa Acts chapter 16. Po, mga gawa, kabanata 16. Minsan na rin po namin itong natapik po sa isang small group prayer meeting kasama po ang ilang kapatiran sa pamamagitan po ng video call. Ngunit ngayon po ay mas pag-aaralan po natin ito, mas marami po tayong makakapakinig at ito nga po ay matatagpuan sa mga gawa or Acts po, chapter 16. Simulan po natin ang pagbasa po sa talatang 16. Acts o mga gawa, kabanata 16, simulan po natin sa talatang 16 hanggang 26. At ito pong sinasabi rito. Isang araw, habang papunta kami sa lugar na pinagtitipunan para manalangin, sinalubong kami ng isang dalagitang alipin. Ang dalagitang iyon ay sinasaniban ng masamang espiritu na nagbibigay sa kanya ng kakayahang manghula. Malaki ang kinikita ng kanyang mga amo dahil sa kanyang panguhula. Palagi kaming sinusundan ng babaeng ito at ganito ang kanyang isinisigaw. Ang mga taong ito ay mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. Ipinangangaral nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Araw-araw, iyon ang ginagawa niya hanggang sa nainis si Pablo. Kaya, hinarap niya ang babae at sinabi sa masamang espiritu na nasa kanya, sa pangalan ni Jesucristo, inuutusan kitang lumabas sa kanya. At agad namang lumabas ang masamang espiritu. Nang makita ng kanyang mga amo na nawalan sila ng pagkakakitaan, hinuli nila si Pablo at Silas at kinaladkad sa plaza para iharap sa mga opisyal ng lungsod. Sinabi nila sa mga opisyal, ang mga taong ito ay mga Hudyo at nanggugulo sa ating lungsod. Nagtuturo sila ng mga kaugaliang labag sa kautusan nating mga Romano. Hindi pwedeng sundin ang mga itinuturo nila. Nakikiisa ang mga tao sa pag-uusig kina Pablo. Pinahubaran sila ng opisyal at ipinahagupit. At nang mahagupit na sila ng husto, ikinulong sila. At inutusan ng gwardiya na bantayan silang mabuti. Kaya ipinasok sila ng gwardiya sa kaloob-looban ng selda at itinali ang kanilang mga paa. Nang mga hating gabi na, nananalangin sina Pablo at Silas at kumakanta ng mga papuri sa Diyos. Nakinig naman sa kanila ang ibang mga bilanggo. Talata 26, walang ano-ano'y biglang lumindol ng malakas at nayanig ang bilangguan. Nabuksan ang lahat ng pintuan ng bilangguan
at natanggal ang mga kadena ng lahat ng bilanggo. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita. Dito po ay matutunghayan po natin o natunghayan natin ang isang kabanata sa buhay ni Apostol Pablo at ni Silas. Ano po? O marami po tayong alam o kilalang kilala po natin si Apostol Pablo. Ngunit ito pong si Silas, kilalanin po natin ng bahagya. Ano po si Silas? Ito pong si Silas ay isang missionary companion po ni Apostol Pablo at ni Timoteo. Ano po? At kung mababasa niyo po, minsan siya po ay pinapakilala bilang Silvanus. So Silas o Silvanus man ay isang tao lang po itong tinutukoy. Tulad ni Timoteo o Timothy, minsan siya po ay tinatawag na Timoteo. So yung pangalan po ni Silas o Silvanus ay nahulugan na lover of words. Ano po? Sabi po dito si Silas ay isang distinguished member and prophet of the Apostolic Church at Jerusalem. At siya po ay laging kasakasama ni Apostol Pablo. No, tulad po ni Apostol Pablo, ito pong si Silas ay may tinatawag pong dual citizenship sapagkat siya ay Hudyo at siya ay Romano din po. Ano po? Parehas po sila ni Paul. Kaya po sila maring nagkakasundo. At ito pong si Silas ay dikit din po ang pangalan niya kay Apostol Pedro sapagkat kay Apostol Pedro siya po ay nagsilbi bilang isang scribe. Ano po? Scribe o writer, no? Sila po yung nagsusulat or kumukopya ng mga royal and sacred manuscripts, no? Under Peter's association or yung pagkakadikit niya po kay Peter, siya po ay naging scribe ni Peter. Alam niyo po, sabi nga hindi man niya, si Silas hindi man niya napantayan ang credentials o yung mga nagawa ni Apostol Pablo. Ngunit, definitely Silas or Silas is among the few faithful servants of the Lord Jesus Christ, no? Ma-consider po natin siyang isang tapat na lingkod ng Panginoon. Sa binasa po nating talata, makikita po natin na si Pablo at Silas ay nagtungo sa isang pagtitipon para manalangin sa isang prayer meeting po, no? Ngunit bago pa man sila dumating doon, sinalubong po sila ng isang dalagitang alipin na sinasaniban ng masamang espiritu. At yung espiritong yon ang nagbibigay ng kakayanan sa dalagitang yun upang manghula. Kaya ito po ay ginagawa nilang kabuhayan nila, no, yung kanyang amo. So malaki ang kinikita ng amo nitong alipin dahil sa kanyang panghuhula. Pansinin po natin, ang dalagitang sinasaniban ng masamang espiritu ay laging sumusunod sa kanila, no, kay Pablo at Silas, at sumisigaw po ng ganito, ang mga taong ito ay lingkod ng taas-taasang Diyos. Pinangangaral nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Araw-araw niya raw po itong ginagawa. No, nakita po natin na maging ang masamang espiritu, no, kilala niya kung sino yung mga lingkod ng Diyos at sino yung mga sumusunod sa pinag-uutos ng Diyos. Ngunit, sabi po rito, isang araw, ito pong si Apostol Pablo ay medyo siguro naubusan na ng pasensya kaya hinarap niya ang dalagita at pinalayas ang masamang espiritu na nakasanib dito. At sa pangalan ng Panginoong Hesus, lumayas ang masamang espiritu. At ito po hindi kinatuwa ng amo dahil nawalan po siya ng kabuhayan. Kaya hinuli sila Pablo at Silas at dinala sa plaza para iharap po sa mga opisyal. Sila ay inakusahang nanggugulo at nangangaral ng labag sa mga batas ng Romano. Kaya nga sila ay inusig. Ano po? Inusig sila at pinahubaran, hinagupit at pagkatapos ay ikinulong po sila. Itinali daw po ang kanilang mga paa at dinala sa kaloob-looban ng selda. Makikita po natin dito na sila Pablo at Silas ay biktima po ng maling paratang. Tama po ba? Habang sila ay sumusunod sa Diyos at ginagawa nilang kalooban ng Diyos, no, nagpapahayag po sila ng balita ng kaligtasan sa Panginoong Kristo, no, yung maging yung masamang espiritu nga, in-acknowledge niya po na
si Apostol Pablo at si Silas ay mga lingkod ng kataas-taas ng Diyos, sabi niya nga po. At ginagawa nila yung pinag-uutos ng Diyos, no? Ngunit hindi po sila, no? Si Apostol Pablo at Silas, hindi po sila nakaligtas sa pag-uusig o persecution. Magandang isaalang-alang natin kung bakit sila nakulong. Ano po? Alam niyo po, sa buhay natin may mga pangyayari na mga resulta ito ng ating pagsuway sa Panginoon. Ano po, minsan nalalagay po tayo sa isang hindi magandang sitwasyon dahil hindi tayo lumalakad ayon sa kagustuhan ng Diyos. Ano po? Ang mga utos ng Panginoon ay ginawa at ibinigay po sa atin upang maging gabay natin sa pamumuhay ng mabuti at tama. Ngunit pag hindi po tayo sumunod doon, no, ano po ang resulta? No? Tayo ay dinidisiplina o pinarurusahan ng Panginoon. Tayo po ay tinutuwid ng Panginoon bilang kanyang mga lingkod at anak. Hindi para po tayo ay saktan o patayin, no? Hindi po. Kasi sabi nga po, there's blessing in obedience, no? Pag tayo ay sumusunod sa Panginoon, may pagpapala. Ngunit pag tayo ay sumusuway, ano po? May pagpapalo, no? Kung ano man po ang sinapit ni Pablo at Silas, yon, sila ay hinagupit at ikunulong, no? Hindi po ito parusa, no, maliwanag po, hindi po ito parusa sa kanila, kundi ito po isang ano po, pagsubok sa kanilang pananampalataya. Iba po yung kaso ni Jonah, ano po, alam natin yung story ni Jonah, dahil po sa kanyang katigasang ng ulo, ayaw niya sumunod sa Panginoon. Siya po ay dinisiplina ng Panginoon. Ano po, pero sa case po ni Apostol Pablo at ni Silas, may consider po natin ito na pagsubok sa kanilang pananampalataya. Amen po. So, mga kapatid, kamusta po tayo? Sa mga panahong ito, sa mga oras na ito, tayo po ba ay nasa pagsunod sa ating Panginoon o naroon po tayo minsan sa pagsuway sa ating Panginoon? Ano po? Sila Pablo at Silas, sabi nga po doon sa ating binasa kanila, ay hinubaran at hinagupit. Bakit po kaya sila hinubaran? O maaaring siyempre po, pag nakaubad ka, mas mararamdaman mo yung hagupit po sa inyo, no? Mas mafe-feel mo yung hagupit sa inyo. Dahil sa pangyayari pong iyon, maihalin tulad din po natin ito sa ating kasalukuyang hinaharap. Ano po? Dahil po sa pangyayari sa buong mundo ngayon, yung gawa ng COVID-19 virus na ito, tayo po ay tila hinubaran at hinagupit din po. Ano po? In the sense na tayo ay nailagay sa kahihiyan. Napansin niyo po, mahirap man o mayaman, simple o pangkaraniwang tao o may katungkulan, kapangyarihan, ay nalalagay po sa kahihiyan dahil sa virus na ito. Paano nalalagay sa kahihiyan? No, di ba? Pagka ikaw ay nag-positive ganyan o kaya minsan umubo ka lang na kaunti, lalayuan ka na, no? Minsan iiwanan ka. So dito po naging parang pantay-pantay ang lahat ng tao. Tayo rin po ay hinubaran in a sense na naalisan po tayo ng kabuhayan. Tama po ba? No, marami po sa atin ngayon ang medyo nagpahinga sa trabaho ng sapilitan, no? Kasi nga lockdown, bawal lumabas, walang public transport, no, na masasakyan papunta sa trabaho. Ito po ay isang matinding hagupit, masasabi po natin. Ano po, tulad ng naranasan ni Pablo at Silas. Ngunit kung tayo po ay nananatiling tapat at masunurin sa Diyos, ang mga ganitong pangyayari po ay matatawag nating pagsubok sa ating pananampalataya at hindi parusa o pagdidisiplina at pagpalo ng Panginoon. Sa mga patuloy na tumatanggap sa Panginoong Hesus, ang nangyayari po ngayon ay isang matinding babala, no? Tumatanggi, ang patuloy na tumatanggi sa Panginoong Hesus, ang nangyayari po ngayon ay isang matinding babala sa kanila na ito po ang tamang panahon upang magpakumbaba at tanggapin ang Panginoong Jesucristo sa kanilang buhay. So may tuturing pa rin po natin itong pagpapala. Ano po? So ano po yung natutunan natin sa unang bahagi ng iyon, ng salita ng Panginoon na iyon? Matutunghayan po natin na ikaw man ay lingkod o anak ng Diyos o maging ikaw man ay hindi pa
lingkod ng Panginoon o hindi ka tumanggap sa Panginoon, dumaraan po tayong lahat sa mga matatawag nating either pagsubok ng pananampalataya o kaparusahan. Ano po, kung ikaw ay mananampalataya, yan ay pagsubok sa iyong pananampalataya. Ngunit kung ikaw naman ay suwail sa Panginoon at hindi mo siya tinatanggap pa sa iyong buhay, ito ay paalala sa iyo. Natanggapin mo lang siya sa oras na ito. Po, si Pablo at Silas po ay nakulong din po, hindi po ba? Ang pagkakakulong o pagkabilanggo ay pagtanggal ng kalayaan ng isang tao bilang parusa. Tayo po ngayon, napansin niyo po, para tayong nakabilanggo sa ating mga bahay. Naka-quarantine, isolated, may restriction po ang ating mga galaw. Ano pong pagpapala sa bagay na ito? Minsan, sobrang busy po natin, hindi na po tayo napipirmi sa ating mga bahay para makabanding si nanay at si tatay. Si lolo, si lola, nandyan lang sila. Pero hindi po natin sila nakakausap. Naroon po tayong lagi sa opisina, sa gimikan, sa mga kaibigan, pero wala po tayong panahon sa mga taong nagmamahal po sa atin ng totoo. Ngayon, sa ating pagstay sa ating mga bahay, mas may time po tayo to bond with our loved ones. At syempre, at dapat, hindi po mawawala that we have more time to meditate on God's Word. Kung dati bilanggo tayo ng ibang mga bagay, ngayon, naka-quarantine man tayo sa ating mga bahay, dapat pag-ukulan po natin ng panahon, yung mga importanteng mga bagay. So, balikan po natin sa verse 25, Ano po sabi doon? Verse 25, ng mga hating gabi na, nanalangin sina Pablo at Silas at kumanta ng mga papuri sa Diyos. Sabi po. Isipin niyo po, si Pablo at si Silas ay dumaan po sa pagkakahagupit. Kumbaga sa atin ngayon, maaring matawagin nating police brutality, binubugbog bago ikulong. Hinagupit po sila. Sa mga panahong iyon, maaring sila ay nanghihina, masakit na makirot ang kanilang katawan, maaring gutom, Ngunit sa kabila po ng ganong kalalagayan, ano po ang sinabi sa verse 25? Sila po ay una, nanalangin, at pangalawa, umawit ng papuri sa Panginoon. Imagine po natin, nasa kulungan, ako po minsan talagang ito yung minebenitate ko na makikita natin na talagang may kakaiba sa mga taong ito, ngunit sila po nakuha pa nilang manalangin at umawit sa Panginoon. Maaaring ang katawan nilang pong pisikal ay kayang sirain at saktan upang pigilan sila sa paghahatid at pangangaral ng kaligtasan ng Diyos. Ngunit ang kanilang espiritu at kaisipan at natitirang kalakasan po nila ay hindi mapipigilan sa pagpupuri at pakikipag-ugnayan sa Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Amen po? Maaaring ang katawan nila nakakulong, pero ang kanilang espiritu, kanilang buong pagkatao, kanilang kaluluwa, hindi po sila naikulong, kundi naging malaya po silang magpuri sa ating Panginoon. Nakatali daw po ang kanilang mga paa, ngunit pwede naman po silang lumuhod sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga po, sa pagkakataon pong ito, gayahin po natin sila Pablo at Silas. Sa mga panahong sila ay inuusig at pinahihirapan ng mundo at ang kaaway, nanghihina po sila, ngunit ang kanilang pananampalataya sa Diyos ay di nagbago at hindi nabawasan. Amen po? Ano pong bagay ang ginawa nila? Sila po ay nanalangin at umawit ng papuri sa Panginoong Diyos. Sabi po sa mga awit, Psalm chapter 89 verse 1, sabi po dito, I will sing of the mercies of the Lord forever. With my mouth, I will make known your faithfulness through all generation. Aawitin ko magpakailanman ang tungkol sa pag-ibig ng Panginoon. Sabi po, ihahayag ko ang inyong katapatan sa lahat ng salinlahi. Purihin ng Panginoon. Walang pinakamagandang gawin po natin
ngayon, kundi ang manalangin at umawit po ng papuri sa Diyos. Sabi din po sa verse 25, no? Sabi po doon, nakinig sa kanila ang ibang mga bilanggo, and the prisoners were listening to them. Maaari po nating sabihin na ang mga kasama nilang bilanggo ay nakikinig sa kanila. Bakit po kaya? Dahil sa ipinamalas nilang kakaibang tapang o kakaibang gawain. No? Maaring iniisip nila, ano kaya meron sa dalawang ito? No? Bugbog sarado na, ano? Nangihina na, pero paawit-awit pa. No? Sa loob ng bilangguan, maaring hindi karaniwan ng ganong eksena po. Maaring puro sigawan, no? Rumble, murahan ang naririnig po nila, kaya nakakuha ng atensyon sa kanila ang pag-aawitan ni Pablo at Silas. Sa kabila po ng kanilang kondisyon, nagawa pa nilang mangaral sa loob ng bilangguan. Alam niyo po ba? No? Ito nga po yung, kung itutuloy natin yung pagbabasa, no? Sa pamamagitan ng kanilang buhay na patotoo at pagpupuri sa Panginoon sa gitna ng pagsubok, nagawa pa po nilang mangaral, sapagkat kung itutuloy po natin yung pagbasa sa verse 31 hanggang 34, ano po, yung bantay bilangguan ay tumanggap ng kaligtasan mula sa Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan ni Pablo at ni Silas. At hindi lamang po yung bantay bilangguan, kundi ang kanyang buong sambahayan. Amen po. Ginamit ng Panginoon ang pagkakataong iyon upang magkamit ng kaligtasan sa pamamagitan ni Pablo at Silas ang mga nakasaksi sa kanilang matibay na pananampalataya sa Diyos. Diyos nakataas-taasan. At panguli po sa verse 36, no? Ito po ang resulta ng ginawa ng dalawang lingkod ng Panginoon, Paul at Silas. Anong ginawa nila? Nanalangin at umawit sa Panginoon. Ito po yung resulta. Ano po? No? Anong sabi po? Verse 26. Biglang lumindol daw po ng malakas at nayanig ang buong bilangguan. Natanggal ang mga kadena ng mga bilanggo at nabuksan ang lahat ng pintuan. Amen po. Si Pablo at Silas ay taimtim na nalangin at sumamba sa Diyos, umawit ng papuri sa Panginoon, at ang Panginoon po ay tumugon. Dahil sa katapatan ng Diyos at matibay na pananampalataya ni Pablo at Silas, sila po ay iniligtas ng Diyos. Pinalaya po ng Diyos sa pagkakabilanggo. Sila po ay lumaya at nakawala sa masamang kalalagayan na sinapit po nila. Amen po. Kapatid, maaaring tayo ay sa mga oras na ito ay bilanggo po tayo, no? Bilanggo po tayo ng takot at pag-aalala sa mga nangyayari po sa ating kapaligiran, ano po? Or maaring meron din po sa atin bilanggo pa rin ng kasalanan at kawalan ng tiwala sa Diyos. Bilanggo ng pagmamataas at pagtitiwala sa yaman at kapangyarihan ng mundong ginagalawan. Ngunit kapatid, ano po, sa akin pong pagtatapos, nais po ng Diyos na tayo ay makalaya. Nais ng Panginoon na lubusan tayo magtiwala po sa Kanya. Nais ng Panginoon na mabuhay tayo sa pagsunod po sa Kanya, sapagkat ang Panginoon lamang ang tunay na kalayaan at kapayapaan po ng ating buhay. Sabi po ng Panginoong Hesus sa John chapter John chapter 8 verse 31 to 32, sabi po niya, if you abide in my word, you are truly my disciples, and you shall know the truth, and the truth will set you free. No? At sabi niya naman po sa John chapter 14 verse 6, sabi ng Panginoong Hesus, I am the way, the truth, and the life. Ano po? Tanging ang Panginoong Hesukristo lang ang makapagpapalaya po sa atin. Tanging ang Panginoong Hesus lamang po ang sagot at tugon sa lahat po ng ating pangangailangan. Amen po. Purihin po ang Panginoon. Sa Diyos po ang papuri, pasasalamat ngayon at magpasawalang hanggan. Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mensahe niyo po sa bawat isa sa amin. Tunay nga po, Panginoon,
kami ay may kalayaan at may kapayapaan sa inyong piling, Panginoong Hesukristo. And Lord, sa pinagdaraanan po namin na krisis dito sa aming bansa, dito sa maging dito sa buong mundo, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord, alam po namin, pinalaya niyo na po kami sa takot at pag-aalala, Panginoon. Pinalaya niyo na po kami, Panginoon, sa kawalan ng pagtitiwala po sa inyo, Panginoon. At higit sa lahat, pinalaya niyo po kami, Panginoon, sa pagtitiwala sa yaman o kapangyarihan ng mundong aming ginagalawan. Lord, isinusuko po namin ang aming buhay sa inyo, Panginoon. At Lord, tunay nga na tulad ni Pablo at ni Silas, Panginoon, kung kami po ay mananalangin ng taimtim sa inyo, kung kami po, Panginoon, ay aawit ng mga papuri sa inyo, Panginoon, tunay nga kayo po ay kikilos sa aming mga buhay. Lord, we claim protection, Panginoon, sa bawat family ng Walk Lab, Panginoon, lahat ng Walk Lab members, maging yung mga taong may kaugnayan po sa amin, mga mahal po namin sa buhay, Lord, we declare protection, Panginoon, sa kanila. Protection po sa virus na nagdadala po ng karamdaman. And Lord, maging sa finances po, Panginoon, sa kabuhayan ng bawat isa po sa amin, Lord, tinataas po namin sa inyo ang aming kabuhayan. You are our great provider po, Panginoon. Hindi po kami magugulumihanan, mag-aalala, at magdududa na kaya nyo po at gusto nyo pong i-provide ang pangangailangan po namin sa araw-araw. At higit sa lahat, Panginoon, Lord, maraming salamat po sapagkat kayo po ay nabuhay na maguli upang, Lord, patunayan po sa amin na, Lord, yung aming pananampalataya sa inyo ay hindi po nawawalan ng kabuluhan. Sapagkat kung paano kayo po ay binuhay na maguli, Lord, kami po ay may buhay na walang hanggan sa inyong piling, Panginoon. Kaya, Lord, ang mundong ito po ay lilipas, ngunit kayo po ay mananatili. Kaya po, hayaan nyo po na manatili kami sa inyo. Hayaan nyo po, Panginoon, na ang pananampalataya namin ay mapalakas sa araw-araw, Panginoon, sa kabila ng aming mga pinagdaraanan, Panginoon, na pagsubok sa pananampalataya. Lord, maraming salamat po. Kayo lamang po ang tinataas namin. Kayo po ang nilululhati ng bawat isa po sa amin. At alam namin, Panginoon, kayo po, Panginoon, ang lagi naming kasama. You are Emmanuel, God who is with us. You are Jesus Christ, who is the same yesterday, today, and forever, Panginoon. And you are God that never left us, Panginoon. Hindi niyo po kami iniwan at kailanman pinabayaan. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Sa inyo po ang papurit pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Purihin ang Panginoon. Maraming salamat po sa pakikinig. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos na buhay.